So, eto na nga mga sangkay ang malaking pasabong ngayon ng administrasyon ni PBBM. Ang Malacanang kasi mga sangkay may isiniwalat ngayon tungkol po dito sa ICC, Interpol at maging kay President or former President Duterte. Pag-usapan na po natin ito mga sangkay. But before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na po. Road to 2 million subscribers. So kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-subscribe nyo na po. Alright? Sa mga nanonood po pala sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So eto mga sangkay, tingnan po natin itong balita ngayon patungkol po dito sa bagong lumabas na statement from Malacanang. Tungkol po dito sa ICC, kasi nga po itong ICC mga sangkay, matagal na pong pinag-iinitan itong si dating Pangulong Duterte. Ngayon, for sa napakahabang panahon mga sangkay, since na umupo si si PBBM, itong si PRRD mga sangkay ay protektado ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw papasukin po yung ICC sa ating bansa. Ayaw tulungan ni PBBM. Pero ngayon mga sangkay, meron pong pagbabagong nakikita tayo eh. Ngayon, ang tanong dito mga sangkay, ilalaglag na ba ni PBBM si PRRD? Kasi alam nyo mga sangkay, sabi ko nga sa inyo, kung ako ang presidente, tapos ganito ngayon mga sangkay na ginugulo ang kanyang administrasyon. For example, ako yung presidente, ginugulo yung aking administrasyon. Tapos yung nanggugulo, ito yung may kasalanan sa international. Aba mga sangkay, gagamitin ko ang pagkakataon na ilaglag siya para lang tumigil. Diba? Pero ilang beses po mga sangkay ginugulo ni PRRD ang administrasyong ito. Pero wala po kasi tayong nakita mga sangkay na itong si PBBM hindi prinoteksyonan si PRRD. Kadalasan mga sangkay, nakikita po natin si PBBM mismo ang nagsasalita na no, ayaw namin tanggapin itong ICC, 'di ba? Ayaw namin makialam diyan at hindi po pwede dahil wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Pero ngayon, eto kasi ang balita mga sangkay. Kayo na po mismo ang magbalanse. Ano sa tingin nyo? Ilalaglag na ba? Ayon kasi dito, Malacanang hindi babaliwalain ang Interpol kapag tumulong sa ICC sa investigasyon sa drug war. Basahin po natin ang kabuuan mga sangkay para mas clear. Ano ba? Nagbago na ba yung posisyon? We will respond favorably, sabi po dito ng Malacanang. Iginiit ng Malacanang na hindi nito pwedeng baliwalain ang international or ICC or itong International Criminal Police Organization or Interpol kapag ipapadaan dito ng International Criminal Court ang mga arrest warrant kaugnay ng investigasyon nito sa war on drugs ni PRRD. Posible itong maging hakbang ng ICC sa kabila ng patuloy na pagkalas ng Pilipinas. Okay. Ito na ha. So ang pagkakaintindi ko, ewan ko kung tama yung naiisip natin mga sangkay, hindi makikipagtulungan ang Malacanang sa ICC. Pero kung ang pulis na po ng ICC ang kikilos, kung idadaan daw po ng ICC sa Interpol, itong organization na ito mga sangkay, itong pulis nila, wala daw po magagawa ang Malacanang kundi makipagtulungan. Okay? So, kung tutulong o hihingi ng tulong, o gagalaw na po itong Interpol, itong pulis ng international, dun lamang magsasagawa ng aksyon. So, parang parehas lang no? Parang wala po siyang pinagkaiba mga sangkay Kasi ganun pa din ang magpapatupad naman nun, ang mag-uutos naman nun mga sangkay, walang iba kundi ang ICC. Diba? Then kikilos po ang Interpol. So, halos ganun din po ang sitwasyon. Sa madaling sabi,
Parang ang dating, binago lamang po yung pagkakapaliwanag, pero sa madaling sabi mga sangkay, makikipagtulungan na sa ICC. So ano itong aksyon mga sangkay? Well, may komento dito eh. Pakinggan po natin. Ito yung paliwanag ni Lucas Bersamin, Executive Secretary ng Pilipinas. We have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, Kumbaga gagamitin ng ICC ang Interpol, then, ano mangyayari? and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond Impose and respond. favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon eh. Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting Pero alam niyo mga sangkay, ang duda pa rin dito ng mga DDS, syempre, sasabihin nila, kaya ginagawa ito ngayon nila PBBM dahil nagsasalita na po si PRRD. Well, let's be na lang mga sangkay, realistic. Totoo naman, na posible po talagang pagalawin na po ni PBBM ito. Dahil maingay na po eh. Panay na po banat mga sangkay, di ba? Kung ano-ano na lang issue ang ibinabato, hindi po makatulog na hindi po makakaposisyon ang kung sino mang sinusuportahan itong mga DDS. Kaya, it's time na pindutin po ang pinakaalas. Sabihin nila, maraming magrarally ay mga sangkay. For me, malabo po maging matagumpay yan. Malabo po yung mga EDSA na yan. Malabo po yan. Eto, mga sangkay, tingnan po natin itong pahayag ng media from TV5. No? Isa pong explanation tungkol po dito. Nagbago nga ba ng isip ang Marcos administration sa issue ng International Criminal Court? Tandaan na si Pangulong Marcos at si VP Sara Duterte tumakbo sa ilalim po ng umbrella ng Team Unity noong 2022 elections. Bagamat paminsan-minsan ay sumusunod kay BBM si Pangulong Duterte, inasahan ng lahat na by extension, garantisado pa rin ang proteksyon ni Pangulong Duterte mula po sa ICC. Agosto 2022, ginit ng Pangulo na walang balak ang Pilipinas na bumalik sa ICC. Di ba? Wala raw dapat imbestigahan ng ICC dito sa Pilipinas dahil meron tayong sariling investigasyon. Correct. The Philippines has no intention of rejoining the ICC na itutuloy ang investigasyon. Eh sinasabi naman namin may investigasyon naman dito. At patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganon? Sinigudan ito ng kanyang Justice Secretary si Boying Remulla. April 2023, sa interview sa programang The Chiefs ng One News, may banta pa si Remulla na ide-deport ang sinumang opisyal ng ICC na magkamaling lumapag dito sa Pilipinas. Kung sakali raw, baka kasuhan pa sila ng pamahalaan ng usurpation of authority, isa pong criminal case. Tulungan ko sila para they can take the first plane out. So, buwi na kayo. Wala kayong gagawin sa Pilipinas. No, di ba? Ganyan po kaprotektado si PRRD ng Marcos administration. Pero mga sangkay, pwedeng magbago yan eh. Kasi ayaw po tumigil. No, ayaw po tumigil ng kung ano-anong mga inuungkat na mga chismis. Di ba? Pero sunod na taon, nagkalamat na ang relasyon ng administrasyon at ang kampo ng mga Duterte. Mula kudeta sa Kongreso, tawagan ng tambalos-los hanggang sa pagtanggal ng confidential funds ng Vice Presidente. Lahat po yan bahagi ng nagbagong kulay ng politika dito sa Pilipinas. May 2023, may bahaging na ang Marcos administration sa Duterte drug war. Masyado itong nag-focus sa law enforcement kaysa sa rehabilitasyon. At meron daw mga pang-aabusong nangyari sa panig ng pulisya. Agosto 2023, sa programang The Chiefs ulit ng One News,
Binulgar ni Justice Secretary Remulla na maraming pulis na napilitan lamang sumama sa mga EJK. Hinikayat pa niya silang lumapit sa DOJ para magsalita. Nobyembre 2023, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan nila kung ibabalik ang Pilipinas sa ICC. Nung buwan din na yun, pinasa ng House Committee on Justice at ng House Committee on Human Rights ang HB 1477. Hinikayat ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Enero 2024, sinabi naman ni Secretary Remulla, hindi tutulong ang Pilipinas sa anumang investigasyon ng ICC, pero pwede silang pumunta dito sa Pilipinas. Sinabi ni Remulla, 2 linggo lamang matapos murahin at tawaging bangag ni Duterte si Pangulong Marcos at magbanta ng secession sa Mindanao. Ito rin ang buwan na sunod-sunod ang mga anti-Marcos rally ng kampo ni Duterte. Pagdating po ng Agosto ng 2024, may bagong anggulo na pinalutang ang administrasyon. Hindi pa rin daw sila makikipagtulungan sa ICC. Grabe, no? Kahit ganun po yung pinaggagawa nila PRRD, still, naninindigan po yung administrasyon na hindi pa rin makikipagtulungan. Grabe. Pero kung idadaan ng ICC sa Interpol ang anumang arrest warrant laban kay Pangulong Duterte, hindi raw nila ito basta-basta mahaharangan. Bakit may ganong paghihimay ng ICC at ng Interpol? Ayan. Ginikit kasi ng Pilipinas na hindi na ito kailangan sumunod sa ICC dahil hindi na ito miyembro ng Rome Statute. Pero sa bagong pihit nito, sinabi ng administrasyon na ibang usapin pag idaan ng ICC ang arrest warrant dito po sa Interpol. Dahil miyembro pa rin tayo ng Interpol. Tandaan po na walang police powers of arrest ang Interpol o kahit ang ICC. Coordination lamang ginagawa nito sa mga local police forces. Kumbaga, kung meron mang arrest warrant na idadaan sa Interpol, hihilingin ng Interpol sa Pilipinas na ito mismo ang humuli sa isang suspect. So, PNP or NBI po ang gagawa niyan. Ganun pa rin mga sangkay, no? Otoridad pa rin pala ng Pilipinas ang gagawa ng paghuli. At ngayong Biyernes, ang Malacanang mismo nagsabi o ang gumalaw ng baso. Sinabi Ayan na. ni Secretary Lucas Bersamin na kung idadaan ng ICC ang arrest warrant sa Interpol, hindi lang ito pag-aaralan ng administrasyon, ayon kay Bersamin, papaboran pa ng Malacanang ang request na ito. Nako. Well, kung kayong tatanungin mga sangkay, eto na ba yon? Sa tingin nyo ba, talagang ilalaglag na ni PBBM si Tatay Digong? At kayo, ano ba sa tingin nyo? Kayo ba ay pabor na ilaglag na? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Nako, magaganda po yung topic natin dito. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.